Magandang araw mga katresis. Tunghayan po natin ang part 4 ng ating kwento na pinamagatang Lihim na Pag-ibig. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button, ganon din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Magdahan-dahan ka sa pagkain. Alam kong paborito mo yan, pero hindi naman kita minamadali. Ani ni Alden habang hinahagod ang likod niya. Kapag kuwan, ay inabutan siya nito ng juice. Ininom agad niya iyon. Masyado siyang kinakabahan sa presensya nito. Nagiging clumsy tuloy siya. Muntik pa niyang matapon ang juice nang ipatong niya iyon sa ibabaw ng mesa. Magsimula na tayo para mabilis tayong makatapos. Aniya na makabawi siya. Saka pa simpleng lumayo rito at kinalkal ang mga notebook na dala niya. Okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako, sagot niya. Sigurado ka? Kung masama ang pakiramdam mo, huwag muna natin itong ituloy. Sa Lunes na lang. Ayokong peresahin ka. Mukhang sincere ito sa ipinapakitang concern nito. Malakas ang katawan ko pero sa totoo lang, medyo tinatamad ako mag-aral ngayon. Pag-amin niya, o mas tamang sabihin, wala siyang interes mag-aral ngayon. Ikaw, Clara, tinatamad mag-aral? Masama nga ba talaga ang pakiramdam mo o baka naman bumaligtad na ang mundo? Tiningnan pa siya nito nang tila hindi makapaniwala. At ikaw naman, bakit ang sipag mo mag-aral? Nakainom ka ba ng kung anong magic potion? Nasabuyan kasi ako ng fairy dust. Ngumiti na naman ito na tila may naglalaro sa isip nito na hindi niya mabasa at natatakot naman siyang magtanong kung ano iyon. May obsession ka yata sa mga fairy. Medyo paborito ko si Tinkerbell. Yung sidekick ni Peter Pan, eksakto, hindi ko nga maintindihan si Peter kung bakit mas gusto niya si Wendy, samantalang mas maganda si Tinkerbell. Na-amuse na tiningnan niya ito. Ganon, ang liit kaya ni Tinkerbell. He was taller than most of their classmates, kaya hindi niya mapicture na gusto nito ng small and cute things. Mas maliit, mas cute. Sabi nga nila, great things come in small packages. Peter Pan ang paborito kong bedtime story, sabi nito. Ang swerte niya dahil hindi siya tumatanda. Bata pa naman tayo pero tatanda rin tayo at mamamatay. Ang morbid mo naman, bakit bigla na lang napunta sa patayong usapan? Naisip ko lang na mahirap ang maiwan. Bakit? May nang iwan na ba sa'yo? Nang hindi ito sumagot, ay nanahimik din siya. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagsalita ito. Yung ate ko, close kami kahit 10 years ang tanda niya sa akin. Siya pa nga ang laging nagkikwento ng mga fairy tale stories sa akin. Nagulat siya roon. Ang akala niya ay nag-iisang anak ito. Wala siyang alam tungkol sa pamilya nito dahil wala itong kamag-anak na estudyante sa eskwelahan. Namatay siya noong 12 years old pa lang ako. Naalala niya, nakalilipat lang ni Alden sa eskwelahan nila ng time na iyon. Nagluluksa pala ito kaya tahimik ito noon. Sabi nila namatay raw siya dahil broken-hearted siya. Mapait na ngumiti ito. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. At least ngayon, nasa langit na siya. Sabi nila, hindi raw tumatanda ang mga tao roon. Hindi niya alam kung tama ang sinabi niya, pero iyon ang biglang lumabas sa mga labi niya. Ngumiti ito ng pilit. Sorry medyo madrama ako ngayon. Okay lang, friends naman tayo, kaya pwede kang magkwento sa akin ng kahit ano. Salamat sa pakikinig mo. Sorry din dahil binlockmail pa kita. Pinapatawad na kita, huwag mo na lang uulitin. Oo nga pala, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Tila nag-aalangan pa ito. Huwag na lang. Huwag mo nga akong bitinin, ano yun? Kasi gusto ko sanang magtapat sa babaeng gusto ko. Sa tingin mo, ma-appreciate ba niya ang sulat? Kasi nahihiya ako magtapat sa kanya ng harapan. Nagulat siya. Ang akala niya ay hindi ito seryoso sa sinasabing crush nito.
So, anong gusto mong gawin ko? Tulungan mo naman akong i-translate sa English yung letter ko. Alam mo, hindi mo naman kailangan mag-English. Pinoy naman tayo, kaya okay lang na isulat mo sa Tagalog ang letter mo. Kung saan ka mas nadadali ang iparating ang nararamdaman mo sa kanya, doon ka. You don't have to pretend na fluent ka sa English. Payo niya, tumango-tango ito. Kung sa bagay, tama ka. Sino bang susulatan mo? Naku-curious na tanong niya. Hindi ko pwedeng sabihin. Nakakainis ka. Naka-ismid na sabi niya. Saka tumayo na, pero pinigilan siya nito nang akmang aalis na siya. Sandali lang, ang init agad ng ulo mo. Wala namang partikular na babae. Iniisip ko lang kung mas magandang isulat ang nararamdaman kaysa magtapat ng personal. Yun lang yun. Sigurado ka? Wala kang pinatutungkulang partikular na babae? Parang hindi ako naniniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong sabihin sa kanya kung sino ang gusto nito. Pero ang mas nakakapagtaka, dahil naiinis siya na malamang may gusto itong ligawan. Selos ka naman agad. Pabirong sabi nito. Pinandilatan niya ito. Hoy, hindi ako nagseselos. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Talaga namang mas mataas ako sa'yo ah. Pangasar nito. Bahala ka sa buhay mo. Talagang lalayasan na niya ito. Sandali lang, kau talaga. Masyadong matampuhin. Papangit ka niyan. Ganito na lang. Kung manliligaw ako, ikaw ang unang makakaalam. Sasabihin mo talaga sa akin? Nagdududang tanong niya. Oo naman, sigurado yon. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Promise. Itinaas pa nito ang kanang kamay nito na tila nanunumpa. Okay. Kumalma na siya, pero hindi siya ngumiti. Hindi niya kayang gawin iyon. She dreaded that time na makahanap ito ng babaeng magugustuhan nito dahil alam niyang babaliwalain na siya nito. Hoy Clara, bakit parang wala ka sa sarili mo? Ha? May sinabi ka ba? Wala sa sariling tanong ni Clara kay Sarah. Hay naku, wala ka nga sa sarili mo. Pagkumpirma nito. Puyat lang ako, pagdadahilan niya. Nagdududang tiningnan siya nito. At bakit napuyat ka? Wala naman tayong assignment o project ah. May binabasa kasi akong libro. Ang ganda kaya ayun, napuyat ako. Ang totoo, napuyat siya sa kakaisip kay Alden. Mahigit 2 linggo na niyang tinuturuan ito at ang laki na ng improvement nito. Mukhang mas magaling na nga ito sa math kaysa sa kanya. Hindi na ito pasaway. Kung pumasok ito, ay laging incomplete uniform na at active na rin ito sa klase. Masaya siya na malaki ang naitulong niya rito. Kung tutuusin, ay hindi na siya kailangan nito, kaya natatakot siya na isang araw ay sabihin nitong hindi na niya kailangang pumunta sa tagpuan nila. Alam mo, mula nang nag-tutor ka, parang laging pagod ka na, hindi lang wala sa sarili mo. Baka napapagod ka na, hindi mo naman kailangan maging sobrang mabait, hindi naman yun nakakataas ng grade, sabi ni Sarah. Gusto ko naman yung ginagawa ko. Tiningnan niya ito ng mataman. Sarah, may nagustuhan ka na bang tao na normally ay hindi mo nagugustuhan? Kapag kuwan ay tanong niya rito. Anong ibig mong sabihin? Yung magkaiba kayo ng gusto at ugali pero kahit ganoon, nagkakasundo pa rin kayo at gusto nyo pa rin ang isa't isa. Ganoon kaya tayo, hindi naman tayo pareho ng ugali pero friends tayo. Bakit? May nagugustuhan ka bang ibang tao na hindi ko alam? Tila napapantastikuhang tiningnan siya nito. Ang weird mo talaga ngayon. Naintindihan ko kung broken-hearted ka pa rin kay Jericho. Pero huwag kang mag-alala. Balita ko, nagkakalabuan na sila ng girlfriend niya. Masyado raw kasing demanding. Pagchichismis nito. Hinayaan na lang niya ito sa maling akala nito. Hindi pa siya handang sabihin dito na napapalapit na ang loob niya kay Alden. Maya-maya lang, ay parang eksena sa isang romantikong pelikula minus the love song at slow motion ay pumasok sa loob sa klase ang laman ng isip niya. Palihim na pinagmasdan niya ito. Kahit araw-araw silang nagkikita nito, parang namimiss pa rin niya ito. Hindi na rin siya naiinis dito kapag inaasar siya nito. Magkaibigan pa nga ang turingan nila sa isa't isa.
lalo na kung silang dalawa lang ang nag-uusap. Ngunit kapag nasa klase sila, ay tulad pa rin ng dati ang turingan nila. Hindi niya napansin na nakangiti na pala siya habang nakatingin dito. Tila napansin nito na may nakatingin dito dahil bigla itong lumingon sa direksyon niya. Nag-iwas siya ng tingin, ngunit ilang saglit lang ay sinulyapan uli niya ito. Nakatingin pa rin pala ito sa kanya. Ngumiti ito, sabay kindat sa kanya. Natawa siya sa ginawa nito. Anong nakakatawa? Nagtatakang tanong ni Sarah sa kanya. Bigla siyang napabaling dito. Wala, may naalala lang akong joke. Umiling na pumalatak ito. Ang weird mo talaga ngayon. Oo nga pala, baka makalimutan mo. Sabay tayong uuwi mamaya. Sa bahay niyo na tayo gumawa ng project. Don't worry, naaalala ko iyon. In fact, gumawa na si mama ng favorite mong lasagna. Na-excite ito. Uy, type ko yon. I can't wait. Pagkatapos ng klase nila, ay dumiretso na sila sa bahay nila. Hindi na muna sila nagkita ni Alden dahil tulad niya ay gagawa rin ito ng project kasama ng partner nito. Hay naku girl, buti na lang binigyan tayo ng chance na makapamili ng partner. Hindi mahihirapan sa gagawin nating research paper, sabi ni Sarah habang nakataba sa kama. Napagpasyahan nilang sa kwarto niya sila gumawa para walang istorbo. Oo nga, at may excuse pa tayong magbanding. Sayang nga lang at hindi ka pwedeng matulog dito sa bahay. Next time na lang, bago magbakasyon. Oo nga pala Clara, ang akala ko dati ay magtatapat ka na kay Jericho. Ano nangyari? Ha? Hindi natuloy. Hindi ba may girlfriend na siya? Baka mamaya may makaaway pa ako. Hindi mo ba alam na break na sila ng girlfriend niya? Narinig kong pinagbubulungan ang balitang iyon sa restroom bago tayo umuwi. Ganon ba? Sayang naman yung relationship nila, sabi niya. Sa totoo lang, wala na siyang pakialam sa love life ni Jericho. Anong sayang? Opportunity yon. Di ba gumawa ka ng sulat? Nasa na yon? Nasa drawer ng study table ko. I keep it as a souvenir. Wala na akong balak ibigay yon sa kanya. Bakit naman? Nagkibit balikat siya. Wala lang, hindi niya masabi na iba na ang gusto niya. Sige, kukunin ko yung lasagna para makakain ka na. Pag-iwas niya, para hindi na ito masyadong magtanong. Excited na pumasok si Clara. Magkikita uli sila ni Alden sa secret hideout nila pagkatapos ng klase nila. Mabuti na lang at walang nakakapansin sa kanilang dalawa kapag pumapasok sila roon. Wala ring ibang estudyanteng naliligaw sa teritoryo nila. Dumiretso siya sa locker niya para kunin ang notebook na iniwan niya noong nagdaang hapon. Nag-iiwan talaga siya ng mga gamit doon kapag na-review na niya ang lessons na nakasulat sa mga notebook niya para hindi na siya magdala ng sangkatutak na gamit araw-araw. Pabalik na siya ng klase nang mapansin niyang papalapit si Jericho sa kanya. Nagtataka siya dahil nakangiti ito sa kanya ng makahulugan. Hindi niya alam ngunit bigla siyang kinabahan. Lumingon pa siya upang makasiguro na sa kanya talaga ito nakatingin. Clara, sambit nito na magkaharap sila. Tila kumikislap pa ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong niya rito. I've read your letter at masaya ako dahil noon pa man ay gusto na rin kita. Ahead ka kasi sa akin ng 1 taon. Kaya nahihiya ako makipaglapit sa iyo. Pero ngayong alam ko nang may pagtingin ka rin sa akin, masayang masaya talaga ako. Hinawakan nito ang kamay niya. What? Kalahati ng sinabi nito ay halos hindi rumehistro sa isip niya. Anong sulat? Ipinakita nito sa kanya ang isang sulat. Paano napunta yan sa iyo? Pakiramdam niya ay tinakasan ng kulay ang mukha niya. Itinago niya iyon sa kailaliman ng drawer niya. Sa'yo talaga ang sulat na to? Oo, pero hindi na niya natapos ang sinasabi niya dahil bigla na lang siyang niyakap nito ng mahigpit. Masyado siyang naguguluhan para makapag-react. Kahit nang bitiwan siya nito, ay hindi pa rin siya nakakilos. Sorry kung niyakap kita. Masaya lang talaga ako. Ano bang nangyayari? Tumingin siya sa paligid. Saka lang niya napansin si Sarah na nakangiti at nag-thumbs up pa sa kanya. Saka lang din niya na-realized kung ano ang nangyayari. Clara, oras na ng klase.
Magkita na lang ulit tayo mamaya. Hihintayin kita mamayang uwian, sabi ni Jericho saka masayang umalis. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari nang lapitan siya ni Sarah. Oh my God! I didn't know na ganito ang mangyayari. I'm so happy for you. Kilig na sabi nito. Bakit ibinigay mo yung sulat sa kanya? Parang gusto niyang maiyak. Apologetic na tiningnan siya nito. Ano kasi? Alam ko namang hindi mo yun ibibigay sa kanya dahil nahihiya ka. Kaya ako na ang gumawa. Pero okay naman, di ba? Hindi mo naintindihan. Hindi ko na ibinigay ang sulat. Hindi dahil sa naduduwag o nahihiya ako. Hindi ko yun ibinigay dahil wala na akong gusto kay Jericho. Maluhaluhang paliwanag niya. You mean, wala ka nang gusto sa kanya? Hindi makapaniwalang ulit nito sa sinabi niya. Wala na. Umiiling na sagot niya. Suminghap ito. Ganoon ba? Paano yan? Pero okay lang naman yun, di ba? I mean, wala ka namang boyfriend. Baka kapag nagkasama uli kayo, ay bumalik ang damdamin mo sa kanya. Biglang sumakit ang ulo niya. Hindi niya alam ang dapat gawin. Paano niya babawiin ang confession niya kay Jericho? Maganda ang simula ng araw ni Alden. Kahit medyo kinakabahan, ay nakapagpasya na siyang magtapat kay Clara. Alden, pare, natapos mo na ba ang confession mo kay Ate Charo? Pabirong tanong ni Rod sa kanya. Huwag ka nga mang-asar, kinakabahan na nga ako eh. Bakit? Naibigay mo na ba? Hindi pa nga, naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Iniisip ko nga na baka pwedeng ipadala ko na lang sa kanya. Noong una inisip niyang hinga ng tulong para ipadala ang sulat, pero baka basahin naman nito iyon. May pagkatsismoso rin kasi ang loko. Gagastos ka pa at saka kailan pa darating yun sa kanya? Kung maligaw yung sulat at hindi mapunta sa kanya. Oo na, sige na. Ilalagay ko na lang ito sa locker niya na magkaalaman na. Gagayahin na lang niya ang ginawa ni Clara sa sulat nito para kay Jericho. Ngunit marami ng estudyante sa paligid kaya wala na siyang oras para ilagay ang sulat. Pupunta na lang siya sa girls' locker upang siguruhin kung saan ang locker ni Clara para hindi na siya maghanap pa mamaya. Natanaw niya si Clara na kumukuha ng gamit. Nang matapos ito at paalis na sana, ay gusto sana niya itong lapitan para batiin, ngunit nilapitan ito ni Jericho. Pagkatapos ay may ipinakita itong sulat kay Clara. Iyon ang sulat ni Clara na pinaghirapan niyang kunin sa locker ni Jericho. Para siyang sinuntok ng yakapin ni Jericho si Clara. Habang nakatingin siya sa mga ito, ay parang gusto niyang magwala. Ngunit pinigil niya ang sarili. Tiningnan niya ang sulat na ginawa niya. Iyon ang napagdiskitahan niya. Nilukot niya iyon at itinapon sa basurahan. Itutuloy pa ba ni Alden ang plano niyang ipaalam ang nararamdaman kay Clara o iiwasan na niya ito? Abangan po natin sa sunod na kabanata. Maraming salamat!